Marami pa rin po talaga ang hindi makapagbasa. Kahit nga makapagsulat, spelling, kahit sa Filipino, na po, minsan napapagbaligtad nila yung O sa U. Nagiging inal na yung I. Ganun po. Tsaka yun nga, yung kagaya dito sa elementary. Marunong sila magbasa. Pero pag tanungin mo kung ano yung binasa nila, hindi nila maipaliwanag o maikwento ulit. Merong binabasa amin yung aral program. So, yun, parang nag-tutor kami sa mga estudyante namin na parang nakahiwalay sila yung mga meron tayo dun sa aral program, merong aral basic tsaka aral plus. So sa aral basic, sila yung mga talagang nagsisimula talaga sa phonetics pa. Talagang ganun pa po, no? Kasi hindi pa talaga sila ganun kagaling magbasa. Nung una po kasi ang sabi nila sa amin, kukuha ang ating pamahalaan ng dagdag na magtuturo para dyan sa aral program na yan. Tapos nung sumunod na mga meeting namin, malapit na ang implementation ng aral program, ang nangyari, kami na mga teachers ang magtuturo. Hindi lang siya para sa mga bata, kundi pati yung struggle is pati sa teacher. Mataas kasi din yung rate ng absenteeism, which is talagang nakakabahala siya. May mga kanya-kanya silang dahilan na merong kailangang sumama sa magulang para magtrabaho. Meron namang iba na medyo may kalayuan yung bahay. Dahan-dahan na na-encourage o nahihikayat sila na pumunta sa school para malaman nila na kung ano talaga yung halaga nito. Ay, sobrang mahalaga po ng edukasyon sa amin, no? Pag nakapasok ka na ng paaralan, medyo parang may dagdag sandata ka na sa pagkatao mo. Yung kung halimbawa kunwari dati, sasabihin na, ay, mga aita yan na, namamalimos yan. Ngayon, pagka halimbawa nag-aral ka, alam mo na paano sumagot. Isa sa nakita kong parang sandata na namin ay hindi na yung gulok, hindi na yung pana, hindi na yung parang sabi mong sibat, hindi na yun. Sa panahon namin ngayon, ang masasabi kong sandata namin ngayon ay edukasyon upang makasabay kami sa mga hindi namin kapwa katutubo. At makita rin yung pagkakaiba na si katutubo ay may pagkakataon na pala. Na-obserban ko ito yung dagdag sakripisyo sa mga guro eh. Kung minsan yung, sabi nga natin kung minsan, halimbawa sa akin, dahil kulang yung kagamitan, kung minsan, yung teacher ang gumagawa ng paraan. Kung gumawa ka ng paraan, sarili mong pira ang nagagastos mo. Hindi mo naman ito mai-reimburse sa DepEd. Pero, hindi nakikita ng pamahalaan na gano'n yung sakripisyo ng mga guro. Sabi ko nga yung word na BP, bigyang pansin lagi. Sabi mo ng papansin, sige na, papansin ako, papansin. Dahil ang gusto mo, mabigyan sila magandang kinabukasan. Kasi pag hindi mo sila tinutukan, wala talaga, babalik sa kung sino sila before. Sana bago sila gumawa ng mga policy, mga batas, talagang aralin nila at sana yung mismong sila ang maka-experience dun sa field o sa isang lugar na yon. Kasi sa totoo lang, madaling gumawa ng batas para sa kanila kasi expertise nila yan eh. Pero maganda sana na kung yung gagawin nilang batas yung mismong sila ang naka-experience ng isang bagay na yon. Ayun sana na isa sa gawin nila. Then, yun nga, mas bigyan pa nila ng focus yung inclusivity. Ako po nagpapasalamat ako dun sa mga tao natin sa pamahalaan na gumagawa ng mga magagandang polisiya. Magagandang polisiya. Ano na lang po, sana mai-implement siya ng maayos. At bago siya mai-implement, kailangan naka-ready na lahat para kami na mga guro, hindi kami yung parang nabubulaga. Gusto namin susundin namin yon. I-implement namin yon.
Kaya lang talaga yung suporta sa guro po. No, ay isipin nila kami yung kaharap ng mga bata eh. Kami yung nakakaranas ng mga yung mga difficulties na na patungkol sa bata.